na araw ng masaganang pagpapala. The first blessing that God has given us through the cross of Jesus is divine power and divine wisdom. Divine power and divine wisdom to overcome the enemy who deceived Judas. Ito ang kapangyarihang kailangan natin para tayo magtagumpay sa ating paglalakbay dito sa balat ng lupa. Na ang ating Diyos na si Jesus ay patuloy na gumagawa ng himala sa kasalukuyan. Lahat na may sakit, na tinaningan na ng doktor, gagaling! Sapagkat hindi sinungaling ang ating Diyos. Glory to Christ Jesus. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your words will take
ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Linawalhati ka namin, Panginoon, at sinasamba. At muli ka naming pinupuri ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ninyo sa amin ng buhay, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan, at sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng kalusugan. Panginoon, nagpapasalamat din po kami at binigay niyo sa amin ang inyong nag-iisang anak na si Jesucristo, na siyang kumuha at tumustos sa amin sa lahat ng aming pagsasala. Panginoon, hinihiling po namin na samahan niyo kami ngayon sa gabing ito upang aming pakinggan ang inyong mabuting balita. Ang mabuting balita na si Jesucristo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto na may kanya-kanyang kahilingan, at nawa ang lahat na ito ay inyong ibigay. Panginoon, basbasan po ninyo ang mensahe ngayong gabi upang maintindihan at maisapuso ng bawat isa na nakikinig ngayon dito sa Andel at sa himpilan ng DWXI. At nawa ito po ay maging daluyan ng inyong kapangyarihan at kababalaghan at pagmamahal sa aming lahat. Ito ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Let us take a reading from the Gospel of Luke, chapter 23, verse 26 to 43. As they led him away, they seized
Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. A large number of people followed him, including women who mourned and wailed for him. Jesus turned and said to them, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. For the time will come when you will say, 'Blessed are the barren women, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed.' Then they will say to the mountains, 'Fall on us,' and to the hills, 'Cover us.' For if men do these things when the tree is green, what will happen when it is dry?" Two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, there they crucified him, along with the criminals, one on his right and the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others. Let him save himself if he is the Christ of God, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the King of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cyrene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami.
Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon. Brothers and sisters, I have good news for you. According to Luke chapter 23, verse 40 to 43. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said. Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve.
but this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Purihin natin ang Panginoon. Pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Sino dito ang nakasama nung nakaraan na Sabado sa ating Walk of Faith? Ba, lahat. Naglakad ba ang lahat? Naglakad o tumakbo? Pinagpala ba kayong lahat? Parang mahina ang pagpapala. Pinagpala ba kayo? Gusto nyo ng patotoo? Alam nyo po, nung nakaraang linggo, nung bago tayo mag-Walk of Faith, nung Huwebes, no? Ako po ay nag-suffer ng cluster headache. Medyo sumakit ng matindi ang aking ulo maghapon mula umaga hanggang gabi. So, pumasok ako sa opisina na masakit ang aking ulo. Nagpatingin ako kay Doktora San Juan doon sa ating opisina. Sabi ko, Doktora, medyo masama pakiramdam ko. Pwede ba tingnan ang blood pressure ko? Tinitingnan ako ngayon ni Doktora San Juan. Kalmado naman ako. Ando doon kami sa lamesa. At tinitingnan niya yung BP ko sa aking kaliwang braso. Tapos niyang tingnan ang BP ko nung unang beses, sabi niya sa akin, medyo naguguluhan siya, sabi niya, bakit ganito? Sabi ko, bakit? Ano ang nabasa mo? Sabi ni Doktora, 160/100 po. Sabi, ulitin mo nga. Sige, ulitin mo nga. Kalma lang ho kayo, sabi ni Doktora. Kalmado ako. Sige, kalmado ako. Tiningnan ulit ni Doktora. Hanggang sa pangatlong ulit, 160/100 ang blood pressure ko. Sabi ko, Doktora, ilipat mo dito sa kabila, baka iba. Dito naman tayo sa kanan. So, ginawa naman ni Doktora. Tiningnan niya dito sa kabila. 2 ulit ginawa ni Doktora. Sabi ni Doktora, ang BP niyo po, 130/90. Mababa nga ng konti. Pero, ba't ganon? Tingnan natin ulit sa kabila, sabi ko. So, ginawa ulit namin. Hanggat sa napag-ulit-ulit namin kaliwa at kanan, sa kaliwa 160, sa kanan, 160/100, sa kanan 130/90. Sabi ni Doktora, medyo nag-aalala naman. Alam nyo, bibigyan ko na ho kayo ng gamot para sa high blood. Sabi ko, Doktora, hindi totoo yan. Wala ako niyan. Ayaw ko ho kasing umiinom ng gamot ng basta-basta. So, nakipagkasunduan ako kay Doktora. Saan ho kayo nakakita ng pasyente na nakipagkasunduan pa, no? Nagdadasal ako kay Lord, hindi pwede to. Di binigyan ako ni Doktora. Maghapon, sabi ko kay Doktora, iinumin ko na lang to, Doktora, pag hindi ko na talaga kaya. Hanggang sa magtanghalian na kami, kasama ko po si Brother Mike at ang aking kapatid, Sister Sherry, na kinukulit na rin ako, inumin mo na kasi yan para mawala na yung nararamdaman mo. Ako naman, ayaw ko pa rin dahil naniniwala ako na hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Di ba?
Pero, ang sabi din, ang ginamit ng Diyos ay ang kanyang mga tao dito sa lupa. So, ang mga doktor ay ginagamit din ng ating Panginoon. So, dapat, sundin din natin ang mga payo nila, di po ba? So, inisip ko rin yun dahil matagal na pinapangaral din ni Brother Mike yun. Dahil sabi nga, kailangan matuto tayong sumunod. Hindi lang sa mga taong tinuruan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating Panginoon, dapat sumunod tayo. Hindi po ba? Okay, sumunod naman ako, ininom ko na yung gamot. Hanggang sa kinagabihan, nang meron tayong gawain, rally dyan sa Cavite. Ako naman nagpalipas ng araw, ginawa yung trabaho, hanggang sa pagdating ng kinagabihan, nakarating dun sa gawain, hinanap ko ulit si doktora. Sabi ko, doktora, pa-check ulit kung okay na. Sabi niya, nung chinek na yung kaliwa, okay na, sabi niya. 130/90. Ay yung kabila, tiningnan niya. Ganun pa rin. 130/90. Sabi ko, salamat sa Diyos, pantay na. Pero medyo mataas pa rin. No? Ngayon, darating na ang walk of faith natin ng Sabado. Sumunod na araw, nagpatingin ako ulit kay doktora para makita lang kung maayos na yung aking blood pressure. Habang nasa opisina, nung pagka-check ni doktora, sabi niya, Brother Michael, okay ang BP nyo. Consistent naman, 130/90. Katulad nung kahapon. Medyo mataas, pero at least consistent naman. Eto na. Narinig ko ang patutuo ng isang sister natin kanina na may problema nga sa puso at mataas ang BP rin at sumama sa ating walk of faith. Every year, since nag-umpisa ang ating walk of faith, lagi tayong kasama. I make it a point na hindi ako mawawala din doon. Dahil syempre, katulad ng lahat, ako po ay umaasa na tatanggap ng himala mula sa ating Panginoon. So, walk of faith na po natin. Nag-umpisa doon sa PICC. Ang BP ko pa rin, 130/90. Hanggang sa nakabalik tayo dito, nung kinagabihan na. May kasama ng takbo. Lakad, takbo. Tapos pinagsasabihan yung mga katabi, baka masagasaan ka dito nung kalesa. Sama-sama tayo dito masasagasaan. Well, anyways, pagdating natin dito sa Ambel, pahinga ng konti, 15 minutes, hinanap ko ulit si doktora. No? Nung bago tayo umalis dun sa PICC, sabi ko, Lord, alam kong gagaling ako. Pagdating ko dito, nung pagka-check sa akin ni doktora, Brother Michael, kakaiba talaga. Sabi niya, 100/70. Amo, agad-agad na ibigay ng ating Panginoon ang himalang hinahanap natin. Kaya naniniwala ako ang lahat na sumama sa ating taunang walk of faith ay natanggap ang lahat ng hinihiling ninyo. At sa pagkakataong ito, alam kong gusto nyo ulit tumanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya atin na pong tatawagin na maghahatid ng mabuting balita ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde.
Oh, kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, maraya, payapang kalooban, ginhawa. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, Bata man matanda, lari man mag-iba. Pag narinig banal na salita, sasabihin kong ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Pagkay na. El Shaddai, Pagkay El Shaddai sa kanya'y ano ibigay. mangyayari? Siksik-tikling ang mga bawang buhay. Kasi El Shaddai, sino nang tunay? Sakya! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig Minsan ko'y pa wagas na. pagkay El Shaddai, Kaya siya dahil sa kanya'y nagbigay. ano mangyayari? Siksik-tikling ang mga bawang buhay. Kasi El Shaddai, sino nang tunay? Champion! Happy and prosperous talaga. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Taas ang inyong mga prayer requests. Lahat ng inyong daladalaan, agua abilina, bottled water, panyoleto, etc. At tayo'y manalangin at magsaya sapagkat ito'y mahalagang araw. Amen ba? Kahapon, anong araw kahapon? Ha? Anong call it Thursday? Araw ng unawa at gawa. Okay? Sabihin natin, Panginoon, higit sa lahat, ikaw ay aming pinopore, pinasasalamatan sa lahat ng mabuting gawa at sa lahat ng pagpapala na sa amin ay inyong ibinibigay. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat na mahihipo ng aming mga kamay. Pagpalain ang lahat na nakikinig ngayon ng inyong mabuting balita. Pagpalain kaming lahat mulang ulo hanggang
talampakan at bigyan kami ng ibayong unawa sa araw na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, baba mo na ang inyong hawak kamay. And find your partner. Find your partner. Unang tanong sa partner mo, anong araw ngayon? 1 plus 1. Ngayon, pangalawa, sasabihin mo kung anong araw ngayon sa pang-unawa mo. Okay? So, kanya-kanyang sagot yan. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Gusto malaman kung anong araw ngayon? Okay. Sa huli, sasabihin mo, makinig ka na lang. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ngayon, sa bilang kong 3, yuyuko kayong 3 ulit. At dahan-dahan sasabihin nyo, thank God I am blessed. Thank God I am blessed. Thank God I am blessed. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay? You may be seated. Maupo tayong lahat. At kaunting review muna. Sino nandito kagabi? Very good. At kayong lahat na nakikinig sa inyong kinalalagyan, saan man kayo naroroon, sa bawat sulok ng daigdig, let us have a review for yesterday's message. According to John chapter 13, verse 17, Jesus said, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sabi ng Panginoon, araw ng Huwebes Santo, ngayong naunawaan nyo na ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kapag ito'y inyong ginawa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So sabihin niyo ulit ang salitang unawa at gawa. So ngayon, sa ating kaunting nalaman kahapon, may iniwan akong salita sa inyo na itutuloy natin ang mensaheng yun sa araw na ito, sapagkat ito po ay tuloy-tuloy hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Subalit sa bawat araw, mayroon pong mahalagang aral na ibinibigay sa atin ang Panginoon ayon sa nasusulat. Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, anong araw ngayon? Anong maibibigay natin sa araw ng Biyernes Santo? Ano ba ang naganap sa araw na ito? Ano? Gusto niyo malaman? So, ang sabi niya isang bumubulong, pinako sa cross. Ang sabi naman ng iba, araw ng 7 huling wika sa cross. Lahat naman yun ay totoo.
Subalit mayroon po akong nasumpungan na aral na ibig kong tandaan nating lahat at siyang tatawag natin sa araw na ito kung ano ang totoong naganap sa araw na ito. According to Luke, chapter 23, verses 40 to 43, but the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since we are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sinong ibig ngayong araw manahin ang paraiso? So, anong araw ngayon? Ha? Kung kahapon ay araw ng unawa at gawa, ngayon naman ay tatawagin natin ang araw na ito na araw ng masaganang pagpapala. Kasang tiyong kamay, pagpapalang hindi natin pinaghirapan. Bunga ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. At ngayon, ang sabi ni Jesus kahapon, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Then, ngayong araw na ito, isang kriminal, isang magnanakaw, actually dalawa sila, nakasamang ipinako sa cross ng Panginoong Hesukristo. The three of them. Yung isa, patuloy pang iniinsulto ang Panginoon. Hinahamon at ang wika niya, kung totoong ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, ligtas mang iyong sarili, pati na kami. Madalas naririnig natin yan sa ating mga kapatid at sa atin mismo noong unang panahon. Kung totoong may Diyos, bakit hindi ako magkaasawa? Di ba? Kung totoong may Diyos, bakit hindi ako magkaanak? Totoo hindi. O nasasabi natin lahat yan. So hindi nagbabago po ang panahon, noon at ngayon. Subalit, isa sa kanila, ang inabot ng biyaya ng Diyos, yung isang kriminal. At ang sabi niya, tumigil-tigil ka nga dyan. Nararapat lang na tayo ay bitinin talaga dito, sapagkat ito ang karampatang parusa sa ating mga ginawa. Subalit ang taong ito, walang kasalanan. Hindi dapat ito ibitin sa cross. Pagkatapos, nilingon niya si Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At anong sagot ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. So, habang tinutunghayan ko po to, maiba naman tayo doon sa mga nakaraang Biyernes Santo.
kadalasan ang ating natutunghayan ay ang 7 huling winika ni Jesus sa cross. Sabihin niyo ang salitang cross. Narinig natin kanina kay Father Aligan, hindi pwedeng paghiwalayin ang cross na kahoy at ang katawan ni Kristo Jesus. Alam niyo ho, sa unang pagkakataon, nang ako po ay humalik sa paan ni Jesus na nakapako doon sa cross, ako po ay kinalibutan. At alam kong ang kilabot yon ay para sa inyong lahat. Alam niyo kung bakit? May pahayag sa atin ang Panginoon, isang dakilang katotohanan. Ang araw na ito ay hindi po lamang araw ng kamatayan ni Jesus. Ito po ang araw na kung saan ang masaganang pagpapala ng Diyos ay ibinuhos sa lahat. Without our knowing it, and without our asking for it, brothers and sisters, noong unang Biyernes Santo, wala nang iniwan ang Diyos sa kanyang kamay. Ibinigay na sa lahat ng tao, makasalanan at matuwid, ang masaganang habag at pagpapala ng Diyos. Amen ba? Ang nakasulat po doon sa cross, na ipinasulat ni Pilato, ay ano? Ito ang hari ng mga Hudyo. Nagreklamo ang mga Pariseo doon sapagkat hindi sila niniwala at ayaw nang tanggapin ang katotohanan. Kaya gustong papalitan nila. Palitan mo niya yan. Sabihin mo dyan, sinabi niya. Pero anong sagot ni Pilato? Ang nasulat ay naisulat na. Ang nasulat ay naisulat na. So, hari. Hari. Si Jesus ay tunay na hari. Hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari. Amen ba? Now, listen to this. Sa ating bansa, taon-taon, sino man maging pangulo ay may tinatawag na SONA. Ano yung SONA? State of the Nation Address. Sa mga kaharian, ganun din. Nagkakaroon din sila ng SONA, iba-iba lang ang tawag. Ito pong araw ng Biyernes Santo, patapos ng mission ni Jesus. So sa kanyang pagtatapos, nagkaroon din siya ng SONA. Bilang hari, nagkaroon siya ng State of the Kingdom Address. Ayos ba? State of the Kingdom Address. At iyon po ang 7 huling winika. Nag-report siya sa Ama at sa kanyang mga pinaghaharian tungkol sa kanyang mga ginawa, sa kanyang naranasan, at sa kalagayan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. On that day, brothers and sisters, Jesus on the cross was totally human. Tandaan nyo,
si Jesus ay naging tunay na tao sapagkat hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya siya naging tunay na tao, totoong tao, and He went down further to humble Himself. He became a servant. Naging alipin siya ng bayan ng Diyos. Nasusundan niyo ba? Ngayon, sa kanyang pagre-report, sama na nagsugo sa kanya, sa bandang huli, ano ang final report niya? Ano? Hindi isa-isayaw, nakinig ba kayo kanina? Sa 7 palabras. Ito naman ay naiba sa 7 palabras. Hopefully, this message is not heresy. I have not consulted our theologians or our bishops and priests on this message, but I believe this is true. I believe this is true. Now, when Jesus became a man, He set aside His deity as God. So He was on the cross as a man, representing all of us. He became our substitute. Siya ang humalili sa atin. Dapat tayo ang ibinitin dun sa cross. Subalit sa dakilang pag-ibig ng Diyos na taglay ni Jesus, yung ating lahat na kasalanan at lahat ng ating nararamdaman ay inako niya dun sa cross. Kaya nang sumigaw sang, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yun po ay sigaw ng isang tao na napalalayo sa Diyos. He cried as a man. He became hungry as a man. He became tired as a man. He became angry as a man. All the characteristics of man except committing a sin. That was the big difference. Then as a man, with the Spirit of God, tulad din sa atin, nang binyagan si Jesus sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya siya namuhay na isang tao na kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Ganon din tayo mga binyagan. Noong una, hiwalay tayo sa Diyos. Mga taong walang Diyos. Subalit nang tayo'y binyagan, ayon sa ating panalig at pananampalataya kay Kristo Jesus, sumaatin din ang Espiritu ng Diyos. Kaya masasabi natin, tulad ni Jesus, kasama natin ang Diyos. And this is the fresh insights, and I hope and believe that I am not preaching a heresy. Dalangin ko na hindi po ko naghahayag ng haka-haka o walang katotohanan o katibayan. Ito po'y nababatay sa kasulatan. At isang taong tumataglay at nagtataglay ng gabay ng Espiritu Santo, hindi ka lalayo sa kasulatan. Ibibigay sa iyo ang liwanag ng kasulatan. Iyan po ang ginawa ni Jesus. Mula nang siya'y magkatawang tao, isinilang, nagpakahirap, pinahirapan, pinatay.
ayon sa nasusulat. According to what is written. So on the tree, on the cross, that very day, that first Good Friday, he was a man with the Spirit of God. Then, kahapon na Huwebes Santo, ayon sa nasusulat, bispiras ng Paskwa, naghanda siya at nagpaalam na sa kanyang mga alagad. He said, according to John chapter 13, verses 1 to 2, he said, I came from God, and I am returning to Him. Alin ang babalik sa Diyos ng sandaling yun? On the cross, on His final State of the Kingdom address, He said, it is finished. Ama, naganap na ang dapat maganap. Ibinabalik ko na sa iyo ang aking espiritu na binigay mo sa akin. Unto your hands, once again, I commend my spirit. And after that statement, humiwalay ang espiritu sa katawan. Naiwan ang katawan ni Kristo doon sa cross. Nakabayubay. Wala ng kabuhay-buhay, sapagkat ang buhay na galing sa Diyos, bumalik na sa Diyos. Glory, if this revelation is true. Bago dumating ang sandaling yon, nagpaalam sa mga alagad. At pagkatapos noon, ang isa sa mga alagad, sunod ng sunod sa kanya. May isa namang sumusunod na alagad. At nang makita niya sa likod, sabi ng alagad na kasama niya, iyan, Lord, ano naman sa tingin mo ang mangyayari sa taong yan? At ang sinabi niya, ano naman sa iyo yun? Kung sabihin ko sa iyong hindi siya mamamatay hanggang sa aking pagbabalik. Natatandaan niyo yun? Hanggang sa aking pagbabalik. At sa isang bahagi ng kasulatan, sinabi na niya sa kanyang mga alagad na hindi mamamatay ang lahat ng tao sa kasalukuyan. Sa aking pagbabalik, aabutan ko pa sila. That was that time. Then, He died on the cross. What was left on the cross was His body. Ang katawan niya. At sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, nanaog siya sa kalaliman. Nang humiwalay siya sa kanyang katawan, nanaog siya sa kalaliman kung saan ang lahat na dinisib at binihag ni Linlang at binihag ni Satanas, kasama si Eva, kasama si Adan at kasama si Judas, ay kanyang binawi. Pinalaya niya. Pinalaya niya ang lahat ng yun sapagkat ayaw ng Diyos na mayroon mapahamak. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Taas ang kamay niyo. I will hold you in suspense on this revelation because the following message, what happened after that, 3 days later, He came back to life. What does it mean?
Ano ang ibig sabihin noon? Iyan po ang pangatlong araw na mensahe ng ating iglesyang pagtitika sa loob ng 3 araw. Kung kayo'y patuloy na makikinig sa mensaheng ito, mayroon kayong malalaman sa araw ng muling pagkabuhay na hindi pa sa atin na ipapahayag. Ibig ko lang konsultuhin muna ang ating mga theologians at ang ating mga obispo kaparian tungkol sa bagay na ito bago ko ipahayag sa inyo. Subalit sa araw na ito, ang magandang balita na karugtong kahapon, ang sabi ni Jesus, "Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Ngayong naunawaan nyo na ang mga bagay na ito, pagpapalaing kayo, magiging mapapalad kayo kung ito'y isasagawa ninyo. Amen ba? Balikan natin po yung yung kriminal. Magnanakaw. Kriminal. Siyang unang nagmana ng biyayang hindi pinaghirapan. Paano ba yun? And so today, I call this day, Biyernes Santo, araw ng masaganang pagpapala ng Diyos na hindi natin pinaghirapan, pagpapalang bunga ng pagpapakasakit ni Jesus na ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Now, let me explain this to you. Ang pahayag na ito about blessing. Ang sabi ni Jesus kahapon, you will be blessed if you do them. Now, these are the blessings of the cross. The blessings of the cross. Kaya sabi ko sa inyo, dahil sa mensaheng ito, unang pagkakataon nang ako'y humalik sa paanan ni Kristong nakapako sa cross at hinawakan ko po ang cross, naalala ko kayong lahat. Hindi lang dapat pahalagahan ng cross, dapat ding sambahin ang cross na ito. Sapagkat hindi pwedeng paghiwalayin ang kahoy na cross na kung saan ipinako si Jesus at si Jesus. Alam niyo kung bakit? The first blessing that God has given us through the cross of Jesus is divine power and divine wisdom. Divine power and divine wisdom to overcome the enemy who deceived Judas, who deceived Eve and Adam. Gusto niyo malaman kung saan ko kinuha yan? Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Sino nagbabasa ng Biblia? Okay. Pag-uwi niyo, basahin ito. It's found in 1 Corinthians chapter 1, verses 18 to 24. You listen to this. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing,
But to us who are being saved, it is the power of God. Sa mga napapahamak, kahangalan, ang cross at pagkamatay, pagkapako ni Kristo sa cross. Ngunit sa ating mga iniligtas ng cross na ito, ayon sa ating panalig at panampalataya, ito'y isang kapangyarihang galing sa Diyos. Ito ang kapangyarihang kailangan natin para tayo magtagumpay sa ating paglalakbay dito sa balat ng lupa. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Diyos demand signs and miracles. In Greeks, look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, including you and me, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Purihin natin ang Panginoon. And because of Christ's death on the cross, hindi lang tayo wise tulad ng serpent. Before Jesus was crucified, His instruction is, be wise as serpents and be faithful as doves. Today, as believers in Christ, because of Christ's death on the cross, we are now wiser and powerful than the serpent. We have the power to cast out demons and evil spirits. We now have the power that Jesus possessed when He was tempted on the cross. We can say to Satan, away from me, Satan. Thou shalt worship the Lord your God, our God, and serve Him only. Straight to the face, we can say, tell anyone, away from me, you Satan. Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang kapangyarihan na taglay ni Jesus upang tanggihan ang lahat na alok ng dyablo sa kanyang panunukso, taglay natin ngayon. Taglay natin ngayon. Tasang kamay nyo, kung paanong si Jesus ay naligtas sa kasalanan at nakaiwas, taglay din natin ang kapangyarihan yan. Masasabi natin sa demonyo kapag tayo ay nagugutom at natutuksong magnakaw, sasabihin natin sa demonyo, hindi lamang nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namutawi sa bibig ng Diyos. At kapag inaalok ka na ng kayamanan ng sanlibutan ito, upang sambahin mo ang dyablo, kalimutan mo si Kristo, kalimutan mo yung pananampalataya, masasabi mo sa Kanyang, hindi ko kailangan ang kayamanan ng sanlibutan ito sapagkat may natatagong kayamanan sa akin ng Diyos. May pagpapalang nakalaan sa akin ang Diyos. By faith, this criminal
receive this blessing. Walang ginawa. Naunahan pa yung mga Parisiyo na maalam sa kasulatan. Subalit ang mamang ito, simple ang ginawa. Naniwala ang si Jesus ay hari at Diyos. At mayroon siyang kaharian na hindi nakikita ng ating dalawang mata sa lupa. Kaya ang sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano ang sinabi ni Jesus? Sinabi bang bukas na? Sinabi bang maghintay ka? Right away. Right away. Agad-agad. Agad-agad. Amen? Ibinigay ni Jesus ang nararapat sa taong ito. Nasundan niyo? On the cross, the power of God was released. For what? For the demon? No. It was released through Christ for you and for me. That's why I always say, miracles are forever. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. The same yesterday, the same today, the same forever. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. The same yesterday, the same today, the same forever. Lord, you are the same. Lord, you are the same. Lord, you do not change. Lord, you do not change. Lord, you are the same. Lord, you are the same. The same yesterday, the same today, the same forever. Lord, you are the same. Lord, you are the same. Lord, you do not change. Lord, you do not change. Lord, you are the same yesterday, the same today, the same forever. Jesus Christ the same. 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 The same yesterday, the same today, the same forever. Jesus Christ the same. Jesus Christ
today, the same forever. Purihin ang Panginoon. Okay. Lagay ang ulo nyo sa kamay nyo. Ayan. So, araw ngayon ng ng masaganang pagpapala. Alam niyo si Solomon, nanalangin ng karunungan. Binigyan siya ng karunungan na walang kapantay. Tayo, hindi natin hiningi yun. No? Pero sa Biblia, sabi doon, the message of the cross of is different from on the cross. 1 Corinthians 1:18 says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. It is the power of God. Si Solomon, karunungan lang ang binigay. Sa atin ngayon, sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo, hindi lamang karunungan. Kapangyarihan ng langit. Spiritual power. And that is what I am praying for these holidays. Lahat na susubaybay sa mensaheng ito, you will receive that power. And when you do receive that power, you will become an effective witness of Christ. Magiging buhay kayong saksi at patutuo na si Kristo ay totoong Diyos, totoong tao, namatay, muling nabuhay. At di lang yun. Kung nung unang panahon, madali tayong malinlang ng mga financial scam na kung ano-ano, patubo dito, patubo doon. Ngayon, hindi na. Bakit? Mayroon na tayong higit na pang-unawa. We now possess the wisdom of God through Christ. Yung hindi natin nalalaman noon, di man tayo nag-aral sa kolehiyo, malalaman natin ngayon. Amen? So, that's the first important blessing of the cross. That's why it is just but proper that our church, Holy Mother Catholic Church, has this tradition of honoring the cross with the body of Jesus. Amen ba? When you make the sign of the cross, you know what? You proclaim the power of God. When we make the sign of the cross in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we are proclaiming unto the world na hindi tayo nahiya. We belong to the family of God. Now, listen to this. The second blessing that God has given us through the cross is the restoration of the human family as God has designed it. The first mother of humanity was deceived by the serpent. The second woman was preserved sinless and became the mother of the family of God. Sino yon?
let us say what happened on the cross. In Genesis chapter 3, verses 13 to 15, this is what is written. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Ang sabi ng Diyos sa serpiente, "Sapagkat nilinlang mo ang babaeng ito, susumpain kita. Gagapang ka habang ikaw ay nabubuhay at ang kakainin mo ay alikabok. At ang supling mo at ang supling ng babaeng ibibigay ko, laging mag-aaway. Ang ulo ng supling mo, siyang titiris. Ang supling ng babaeng ito, siyang titiris ng ulo mo." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And this is part of the state of the kingdom address of the Lord Jesus Christ. Hindi po yung Genesis. It's found in the Gospel according to John, chapter 19, verses 25 to 27. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, he said, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. On the cross, on that beautiful cross, on that powerful cross that has given us new life and salvation, is to the woman that God has proclaimed on day one, when the first woman, Eve, was deceived by the serpent. And the seed of the woman that God has proclaimed to crush the head of the serpent is no other than Jesus Christ our Lord. Through him and through the cross, the human family that was designed by God to be everlasting from day one has been restored through the second Eve, Mary, who was preserved by God without sin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya natin tinatawag si Maria na ina ng Diyos, sapagkat si Maria ang ina ng pamilya ng Diyos na iniligtas sa pamagitan ni Kristo Jesus sa pagbubuwis ng kanyang dugo at buhay doon sa cross. You and me, without doing anything, became a member of the family of God. Tasan yung kamay. That's why Jesus taught us to call God our Father. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So today, His will, God's will, is being done right here on earth because of the power of that cross and because of Jesus Himself on the cross. Jesus and the cross cannot be separated. They are bound by that power together. And we are bound with that power. Kasama tayo sa kapangyarihan niya. Taglay natin ang kapangyarihan niya. Hallelujah. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare, power, power, power! With a mighty shout, we now declare, power, power, power! 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout. With a mighty shout, we now shout. Power, power, power. Amen. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Alam mo yung mga nanonood sa atin sa television, all over the world, lalo yung mga sarodong Katoliko, magsasabi, sira mga ulo niya. Ha? Biyernes Santo. Ha? Nagsasaya. Bakit hindi tayo magsasaya? Ito ang araw na binuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. This is the day that God Himself pour out all His blessings to us. Amen. This is the day that God has empowered us to overcome our enemy. Ang sabi ni Jesus, I have given you power to tread upon scorpions and serpents. Nothing will harm you. Walang makagagapi sa inyo. Amen ba? Bakit hindi tayo magsasaya? Amen. Lalo na sa Easter Sunday. Kung babalik kayo, at yung mga nakikinig lang na nasa probinsya, nasa bakasyonan, kung ako kayo, magmamadali kong umuwi at sasama ko sa Easter Sunday overnight, ang masaganang pagpapala ng Diyos ay bubuhos sa atin. Kasa kamay nyo, bakit po ko ganito magsalita? Sapagkat hindi sinungaling ang ating Diyos. Kasa kamay nyo, many thousand years ago, on the first day, man was deceived by the serpent. God promised to restore His divine family. Through a virgin who was given life without sin, preserved by the power of God. For with God, nothing is impossible. Amen. Third blessing that God has given us through the cross of Jesus is spelled in 4 letters. When you have this, lahat na pangarap mo sa buhay, lahat na hiniling mo sa Diyos, gaano mang katagal yon,
Pag tinaglay mo ito, kahit 60 anyos ka na, wala pa nanliligaw sa'yo. Bago mag-Star Sunday, magkakaasawa ka. Amen ba? At pag tinaglay mo ito, ang nasumpuhan ko sa araw ng Biyernes Santo, lahat na may sakit, na tinaningan na ng doktor, gagaling! Lahat na naglilingkod sa gawain ito, na dumaraan sa matinding karamdaman, kapatid, taglayin mo ang kapangyarihan ito. Nabigay ng Diyos. Babalik ang iyong pangangatawan. Bibigyan ka ng mahabang buhay para maging buhay na saksi na ang ating Diyos na si Jesus ay patuloy na gumagawa ng himala sa kasulukuyan. Hallelujah! What is this word? Sigaw nyo. Mali. Another guess. Ha? Lakasan nyo. Hope. Very good. Purihin natin ang Panginoon. Kung saan ko kinuha ito. Ha? The blessing that God has given us through the cross is hope for all sinners. Hope to be in paradise. Today. Today. Nasa kamay nyo. Kasi hindi natin naman masyadong papansin ito. Let us go back to Luke chapter 23 verses 39 to 43. Nakasintro kasi tayo dun sa 7 huling wika eh. Remember, the 7 last word is important. It is a message on the cross, but not of the cross. We are talking now the message and the power of the cross, where Jesus was nailed to die. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since we are under the same sentence. They were sentenced to die on the cross. They were there to die. Sabi sa Australia, I came here to die. Sabi natin, don't you fear God, he said, since we are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Dapat lang. Dapat lang tayong parusahan. Dapat lang tayong magkaroon ng karamdaman sapagkat nilabag natin ang utos ng Diyos tungkol sa pagkain. Bawal kainin ito, kinakain. Yan ang unang pinagbawal ng Diyos para tayo ay hindi mamatay, hindi kapitan ng sakit. Bawal na pagkain. Kung anong pinagbabawal na kain, siyang kinakain. Kaya nagkakasakit. Tiyan mo si Dante Arminta. Pero ako'y naniniwala kung siya nakikinig ngayon at ang kanyang pag-asa hindi mawawala, gagaling at babalik ang kanyang dating kalusugan. Amen? Kung paanong pinagaling si Mary Rose. Ipokus mo ang mukha ni Mary Rose. Ha? Umayat. At lalong gumaganda. Kaya ako'y naniniwalang magkaka-Prince Charming ngayon yan. Amen. At ako'y nagpe-presentang maging ninong nila sa kasal. Let's go back to this miracle on the cross. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Kasama nyo? Anong tinaglay ng kriminal na yun? Who was sentenced to die? Hope. Sa kanyang pananiwala, in faith is the substance of things hoped for. Si Abraham, iyan po ang kapangyarihan taglay niya. Sabi sa aklat ng Roma, kabanatang 4, talatang 18 hanggang sumusunod, against all hope, Abraham in hope believed. And so he became the father of many nations. Wala nang kapag-asa si Abraham sapagkat 100 taon na, uugoy-ugoy na. At wala nang nagagawa. Si Sarah naman ay tuyong-tuyo na. Pero umasa pa rin si Abraham sa pangako ng Diyos. Ang pag-asa ni Abraham ay nababatay sa pangako ng Diyos. Hindi tayo basta umaasa sa pangako ng tao. Huwag kayong umasa sa pangako ng mga politiko. Amen ba? Umasa tayo sa pangako ng Diyos. Nasa kamay nyo? May isang pangako na angkinin natin sa araw ng eleksyon. Ang sabi ng Diyos, kung kayo magkaisa ng isipan at puso, ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala sa bansang ito. Ang tanong ko, magkakaisa ba tayo? Magkakaisa tayong aasa. Ang pag-asang nababatay salita ng Diyos, hindi nabibigo. Hindi nabibigo. And finally, Kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod niya pinapala. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, ang buhay ko ngayon siksik-liglig ng biyaya. Kung may pagsubok man ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes, finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, finally, yes, finally, finally, yes, finally. Purihin ang Panginoon. Saan ka nakakuha ang Biyernes Santong ganito kasaya? Ha? Siyempre sa mga pinagpala ng Diyos. Sa mga nakauunawa ng ginawa ng Diyos sa cross. Ngayon, naunawaan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa cross. Ito ang pang-apat. Makinig kayo ng mabuti.
sapagkat yung mga minamana niyong sakit, wala lang ang pamana, sakit pa ang pamana. Ano? Sinasabi, pag ikaw may diabetes, tatay mo may diabetes? Sabi niya, oo. Sabi niya, ay, minana mo sa tatay mo yan. Pag ikaw may arthritis, o kaya may high blood, o kaya may sakit sa puso, o kaya namatay sa cancer, tatanungin ka ng doktor, anong kinamatay ng lola mo? At saka ng lolo mo? Diabetes, cancer po, mana mo yan. Mana mo yan. Hallelujah, anong klaseng pamana yan? Makinig kayo ngayon. Kaya ako masaya ngayon sapagkat ako'y naniniwalang sumasa atin ito. Sumasa atin ito. Finally, the fourth blessing that God has given us through the cross of Jesus is freedom from the curse of the law. So that the blessings promised to Abraham will be ours to claim. Alam niyo nangyari doon sa cross? O lagay, o dumi pa kayo ng para sa cross. O ayan. Di pa na parang sa cross. Tingnan natin. Wag sana ako may maamoy dito. Hallelujah. Masaya ba kayo? Lalo kayong magiging masaya sa mabuting balingitang ito. Hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia eh. Galatians chapter 3 verses 8 to 14. Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. For all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says, the person who does these things will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole or a tree, which is the cross. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas sa kamay niyo. Narinig natin kay Father Aligan na ang kamatayan sa cross ay bunga ng sumpa. Bunga ng sumpa. Bakit? Sa isang kahoy, nakabitin ang ahas. At buhat sa kahoy na yon, the woman was deceived by the serpent from that tree. That's why, because of that, man was cursed. Isinumpa. Nasusulat ang lahat na hindi patuloy nang nagsasagawa at sumusunod sa kautusan ng Diyos ay nasa sa ilalim ng sumpa. From generation to generation, that curse existed. But praise God, by Jesus Christ hanging on the tree as a curse, parang sinumpa na tayo ang dapat doon. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross na yon, tinalaya ang lahat
na nasa ilalim ng sumpa. Pinalaya ang lahat na nasa ilalim ng sumpa. Kaya if your family is cursed, when you start to believe by faith in your heart on what Jesus has done and given to us on the tree, on that good first Friday afternoon, the curse of the family is written off. Kasakamay nyo. Because of that curse, dahil sa sumpang yan, mas anong gawin natin? Kayod sa maghapon, kayod sa gabi. Ang araw ang gabi ginagawang araw. Trabaho sa umaga, trabaho sa hapon, trabaho sa gabi, halos wala nang pahinga. Wala rin, baon din sa utang. Bakit? Hindi makaahon dahil sinumpa ang kabuhayan. Sinumpa ang kabuhayan. Dahil sa sumpa, ang pangakong pagpapala ng Diyos sa pamagitan ni Abraham ay hindi makarating sa atin. So, balit pakinggan niyo po ito. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Amen ba? Sa kamay nyo. So, hindi lang material na pagpapala o physical na pagpapala ang ibinuhos ng Diyos sa pamagitan ng cross ni Kristo ng araw ng unang Biyernes Santo. Oo, dapat malungkot sapagkat namatay. Subalit ang kamatayan ni Kristo ay hindi po panghabang panahon. 3 araw lang. At hindi lang yun, ha? Sa loob ng 3 araw, nagtrabaho si Jesus. Yung lahat na sinumpa na nandoon sa kulungan ni Satanas, naniniwala kay Satanas, at sinunod ang payo ni Satanas, pinalaya din ni Jesus. Pinalaya ni Jesus. Kasama kayo. At ang pangako ng Diyos noong unang panahon, propeta lang na pinipili ng Diyos ang kinakasya ng kanyang espiritu. Subalit, sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng cross ni Kristo, sa pamagitan ng kamatayan ng cross, sa cross ni Kristo, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo, dumating sa inyo. Dumating sa akin. Tasa kamay. Kaya po si Brother Mike, o otal-otal, walang pinag-aralan, nakatayo sa maraming tao, naghahayag ng katotohanan sa pamagitan ng karunungan ni Brother Mike? Hindi. Sa pamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Kaya ang araw na ito ay hindi dapat kalungkot. Hindi dapat ay tahimik. Dapat ipagsigawan natin na sa araw na ito, dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross, ang masaganang pagpapala ng Diyos nabuksan para sa ating lahat. We can say to the curse of the law, away from me. And we can say to the blessings God has promised, come unto me. Amen? Andiyan pa ba kayo? Ako'y naniniwalang lahat na naririto. My friend, you may not understand my Tagalog. But I know the Spirit will interpret it to you. All those who are listening now all over the world, remember this. God has poured out His Spirit upon us all. Amen. According to His promise. And if you don't possess that Spirit, you will always be deceived by the serpent. So today is your day. Araw nating lahat ito. Sasamantalahin natin ang biyayang ito.
Hindi tayo uwing papatay-patay. Uuwi tayong taglayang kapangyarihan ni Kristo. Uuwi tayong taglayang karunungan ng Diyos na galing kay Kristo Jesus. Uuwi tayong hindi natin ikahiya kahit sa restaurant na mag-sign of the cross. Why? Every time we make the sign of the cross, we proclaim the power of God. Amen? Hallelujah. Mga Katoliko, pagdaan sa sementeryo, mangungkuros. Pero hindi lang kung ba sila nangunguros. Ano? Pagdaan sa isang simbahan, mangunguros. Yung isang kasino, may cross. Pagdaan niya kasino, nanguros din. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Tasa kamay niyo. And this joy will be complete on Easter Sunday morning. Tasa kamay niyo. Lahat na nakikinig, I'm inviting you to receive this power on Easter Sunday morning. I'm inviting you to come and bring, dress in white. Bring 3 candles. Bring 3 eggs. Dala kayo ng 3 itlog. 3. Fresh. Kasi pag boiled na, walang buhay yun. Walang buhay. Amen ba? Alam nyo, ang cross na yun ni Jesus, 2 pirasong kahoy lang yun. Patay na kahoy. Walang kahalahalaga. Subalit nang gamitin ng Diyos para ipako si Jesus, napako doon ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya naging mahalaga. Tasa kamay nyo. Sabi sa unang Korinto, kung papatuloy natin doon, God chose to use the foolish things of this world for His glory and power. He chose the weak things of this world, the things that are not, mga bagay na walang halaga sa paningin ng marurunong, mga bagay na mahihina, mataong tulad ko, tulad yun na mahihina, upang sa pamagitan ng ating kahinaan, maipakilala ng Diyos ang kanyang kalakasan at ang kanyang kapangyarihan. Amen? Tasa kamay nyo. And this is the joy of the gospel. Ang sabi ni San Pablo, who were you when you were called? Sino ka ba nang ikaw'y tawagin ng Diyos? Walang nakakilala sa iyo. Sino ako nang tawagin ako ng Diyos? Ni pare, isang pare, walang nakakilala sa akin. Kahit ako simba ng simba, hulog ng aking offering sa simbahan, walang nakakakilalang pare sa akin. Subalit na ako'y tawagin ng Diyos at gamitin niya sa magpapahayag ng kanyang kadakilaan at kapangyarihan, walang posibaling aking tinanggap. Tingnan nyo. Sabi ng Panginoon, I will frustrate the wisdom of the wise. Amen ba? At iyan po ay buhay hanggang ngayon. Kaya po ako, kagabi pa hanggang ngayon, ganun din kayo, ito malakas pa. Magdadamag pa sa araw ng Sabado, kinabukasan. For the Easter Sunday blessings. Amen ba? So, through these small things, sa panahon ni San Pablo, panyolitong puti ang pinadadala ni San Pablo sa lahat na may sakit at pinahirapan ng demonyo, lahat gumagaling, lahat lumalaya sa pahirap ng demonyo. Sa kapangyarihan natin, panyolitong puti din na may Salmo 91. Amen ba? The first movie on Miracles Are Forever is due for release on May 4.
Amen. Hallelujah. Okay, taas ang kamay niyo. Taas ang kamay niyo. O Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, Diyos ng karunungan at kapangyarihan, sa cross ni Jesus, hindi mo ipinagkait ang lahat ayon sa nasusulat, kung ibinigay mo sa amin ng buong buo ang iyong nag-iisang anak, ano pa kaya ang lahat ng aming kailangan kasama ang karunungan, kapangyarihan, kalakasan, kagalingan, at mahabang buhay, at buhay na walang hanggan, tiyak sa amin ngayong gabi, now, today, ay tataglayin namin. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, thank God, we are blessed. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin nyo, thank God, we belong to God's family. 1 plus 1. 3 plus 3. Panghuli, itong isisigaw niyo malakas. Thank God, we've got power and wisdom of the cross. 1 plus 1. 3 plus 3. Seven plus 7. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Thank God, I am alive. Ulitin nyo nga. Thank God, I'm alive. Thank God I am alive. Say yo on Easter Sunday. Amen. Thank you, Jesus.